Good morning. Ah, isang magandang umaga po sumainyo. Medyo maulan dito sa amin. Ah, Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako mag-devotion. Umawit tayo sa Panginoon. Set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth. Rest assured in your great love, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you called for songs of joy. As the morning waits, we your children gives you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Okay, good morning. At basahin natin ang aklat ng unang Samuel, chapter 3, verse 1 to 14. So, sabi rito, English po yung aking babasahin, gawan hindi ko makita yung Tagalog Bible. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions.
One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The Lamb of God had not yet gone out. Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." "My son," Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, you say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as the other time, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." So, dito po makikita natin na tatlong beses tinawag ng Diyos si Samuel nung kabataan niya, nung siya ay nasa temple. Samuel po ay anak ni Hana, kung saan si Hana ay matagal na hindi nagkaanak. At panay ang panalangin ni Hana sa Diyos na biyayaan siya ng anak, at kung siya ay mabibiyayaan, iaalay niya ito sa Lord. At yun ang nangyari nung siya ay binigyan ng Diyos ng anak. Ay nung malaki-laki na, dinala sa temple, at doon naglingkod si Samuel. At doon nga sa temple, nangyari ito, na tinawag siya ng Diyos 3 times. Dito, makikita natin na sa panahon natin ngayon, napakaingay ng mundo at napaka-busy ng mga tao dahil sa ingay ng gawa ng COVID. Mga tao ay gulong-gulo, mga tao ay litong-lito, natatakot. Sa TV, wala kang maririnig kundi COVID, sa radyo, social media. Tapos sasabayan pa ngayon ng election. Marami ang maagaw ng atensyon or ng focus ng tao ngayon, pandinig, dahil nga sa nangyayari ngayon. Now, dito po, God called Samuel. At narinig ni Samuel yung panawagan ng Diyos kahit siya nung natutulog, nung tinawag siya ng Diyos, "Samuel, Samuel." Nagising siya at narinig siya. Kaya nga ang title po ng ating pinag-usapan ngayon, "Do you hear me now?" So, tumawag po ang Diyos kay Samuel. At makikita natin, narinig ni Samuel yung panawagan ng Diyos, pero hindi niya recognize yung boses ng Diyos. Akala niya si Eli. Kaya nga, doon sa verse 4 sabi, "Then the Lord called Samuel, and Samuel rose up." Pumunta siya kay Eli, akala niya si Eli yung tumatawag sa kanya. Di ba? Sa kabila, sabi nga po doon ay hindi pa nakikilala ni Samuel ang Diyos dahil hindi pa nangungusap ang Diyos kay Samuel sa mga panahon yun. Tayo po, kumusta po yung ating signal when it comes to God?
Meron pa po ba tayong connection? Kasi sa panahon ngayon, masyadong busy ang tao. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong signal sa Diyos? O baka one bar na lang or wala na talagang connection dahil sa kabisihan. Nandyan yung TikTok, nandyan yung YouTube, nandyan yung ML, diba? Mga kung ano-ano mga kinakaabalahan. Nakikilala po pa ba ninyo ang tinig ng Diyos? O hindi na dahil sa kaabalahan? Kaya nga, nung panahon na yon ni Samuel, bihira nang mangusap ang Diyos. At yun nga yung time na muling nagsalita ang Diyos. Tinawag niya si Samuel. As far as Eli and Samuel is concerned, hindi agad nila na-recognize, maging ni Eli, na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Ito po may dalawang concept na dito sa tagpong ito. Una, familiarity. Para ma-recognize mo ang boses ng isang tao, kailangan familiar siya sa iyo. Familiar yung tinig niya sa iyo. Kahit na hindi mo siya nakikita at tumawag siya sa iyo, dapat familiar yung boses niya sa iyo. Familiarity. Pangalawa, sensitivity. Di ba? Maging sensitive. Si Samuel, sensitive siya. Narinig niya agad at tumakbo siya kay Eli. Akala niya si Eli ang tumatawag. Bagamat hindi niya recognize ang boses ng God. Hindi niya kilala ang boses ng Diyos ng panahon na yun. Bagamat hindi familiar sa kanya, kay Samuel, ang tinig ng Diyos, naging sensitive naman siya sa panawagan ng Diyos. Bumangon siya, tumakbo siya kay Eli. Kailan natin huling narinig na nangusap ang Diyos sa atin? Di ba? Hindi po natin maririnig ang boses ng Diyos. Hindi natin mare-recognize kapag sarado ang ating Biblia. Dahil maririnig po natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At dapat recognize natin ang boses ng Diyos. Kaya sabi rito sa John 10:1-5, I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Diba? Sabi nga yung mga tupa ng Diyos, tupa ng Panginoon, nakikilala ng mga tupa ang boses ng Panginoon, ng kanilang shepherd, ng kanilang pastor. Diba? Kaya nga believers are expected to recognize God's voice. Diba? Kagaya ni Samuel. Bagamat hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, ang Diyos, ang boses ng Diyos, pero naroon, bumangon siya. Tayo po, kumusta po yung ating signal sa God? Pangalawa po, receive God's word. Makikita po natin God is very persistent. He did not give up. 3 times niyang tinawag si Samuel. At 3 beses ding bumangon si Samuel. At para marinig po natin ang boses ng Diyos,
Kailangan walang humahadlang sa ating pandinig, sa ating attention. Sa panahon ngayon, maraming tinig ang umaagaw sa ating attention. Kaya hindi marinig ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, nandyan yung social media na kinakaabalahan. At ganun din, mga tao ngayon, laging mga naka-headset, naka-earphone, kaya hindi marinig ang tinig ng Diyos dahil iba ang pinakikinggan. Pero ang totoo doon, God will not stop calling hanggang marinig siya ng kanyang mga anak. Diba? Huwag lang natin ma-recognize ang boses ng God, kundi tanggapin natin ang salita ng Diyos. Receive God's word. Kagaya ni Samuel, nangusap sa kanya ang Diyos ng ikatlong beses. At nun nga, ikatlong beses, sabi niya, magsalita ka po, o Yahweh. At tinanggap niya ang salita ng Diyos. Kaya nga, recognize God's voice, receive God's word. Kailangan recognize natin kung yun ba ay salita ng Diyos, yun ba ang tinig ng Diyos. Pangatlo, para hindi po tayo magtagal sa umagang ito, respond to God's call. Recognize, receive, and then respond to God's call. God is still calling. He is still calling. He calls us by name, and He wants us to know He's calling us. Nais niya na malaman natin na tinatawag tayo. Tanong, do you hear Him? How do you respond? Pansinin natin kung paano tumugon si Samuel. Sabi niya, here I am. At tumakbo siya. Sa verse 5 at sa verse 6, bumangon siya at pumunta kay Eli. Diba? Sa panahon natin ngayon, hindi natin maririnig audibly ang tinig ng voice. Tinig ng God. Kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia. Hindi mo makikilala ang Diyos, ang tinig ng Diyos, kung hindi mo binabasa ang iyong Biblia. Kaya nga, Samuel need to encounter God personally. Ganon din tayo. Si Samuel has general knowledge about God. Alam niya na ang Diyos ang may likha ng lahat. Alam niya na ang Diyos ang nagpalaya sa mga Israel mula sa pagkabihag sa Ehipto. But he has no personal knowledge and personal relationship, personal experience with God yet. Kaya hindi niya na-recognize. Tayo po. Meron ba tayong personal knowledge, personal experience, diba? Personal relationship with God? Gaano natin kakilala ang tinig ng Diyos? Kaya nga, having a Christian parents, Christian spouse, Christian siblings or friends does not make you a Christian. Doing church ministry does not make you a Christian. Being a good person, helping other people does not make you a Christian. We need a personal encounter with God. Gaya ni Samuel. Maraming tao ngayon nagpupunta sa simbahan, lumalaki ang simbahan. Marami ang nagsasabing Christian, but not encountered God. Living at the temple was not enough. Gaya ni Samuel. Doing the ministry was not enough. You need a personal encounter with God. Diba? Yung ating mga ginagawa.
magiging katanggap-tanggap lang yan kung meron tayong relasyon sa Diyos. Kaya, how do we respond when God calls us? Kagaya ni Samuel, pinatunayan, nakikita natin sa Biblia na pinatunayan, tinanggap niya ang salita ng Diyos. After noon, nag-minister siya sa Israel. Samuel. At sabi nga ron sa verse 21, patuloy na nagpahayag si Samuel sa Silo sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel sa Silo. Patuloy na nagpahayag si Yahweh sa Silo sapagkat siya'y nangungusap kay Samuel sa Silo. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Diba? Bakit narinig ni Samuel ang pagtawag at pangungusap ng Diyos sa kanya? Because naroon siya, sabi ron sa verse 3, si Samuel ay natutulog naman sa sanctuaryo kung saan naroon din ang kaban ng tipan. So, alam nyo ba ang laman ng tipan? Naroon yung mana, tungkod ni Moses na nagkaroon ng usmo, yung banal na kautusan, yung banal na kasulatan. Kaya nga, sabi sa Biblia, kung nasaan ang kaban ng tipan, naroon ang presensya ng Diyos. No wonder Samuel heard the word of God because Samuel was in the presence of God. Kaya, to hear His voice, you need to be in His presence. Para mapakinggan mo ang boses ng Diyos, kailangan nasa presensya ka ng Diyos. Open your Bible. Read your Bible. Meditate His Word. In His presence, there is no dead spot. Diba? Minsan, ang mga tao, pagka yung cellphone, walang signal, kasi may mga lugar na walang signal. Diba? Hindi kayo mapalagay, lalo na kung meron kayong tatawagan, meron kayong contact in emergency. Hindi kayo mapalagay. Pero kapag wala kayong signal sa Lord, diba? Okay lang. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin lagi nasa presensya ng Diyos. Dapat full bar tayo. Kumusta po yung iyong signal sa Lord? Ilang bar po? Kaya nga, in His presence, you can hear His voice clearly. Kaya sikapin po natin na yung ating signal sa Lord ay laging full bar. Huwag po nating hayaan na humina yung ating signal sa God. Gaya ni Samuel, una, recognize His voice. Nare-recognize po ba natin ang boses ng Diyos? Then, receive God's call. Pangatlo, respond. Diba? Recognize God's voice. Receive God's word. Pangatlo, respond. God's call. Nawa sa kabila ng ating kabisihan ay meron pa rin tayong time. Bukas yung ating pagdinig at malakas yung ating signal sa boses ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, nawa ay pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan tayo at samahan tayo sa lahat ng ating gagawin at pagpala ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos.